Huwag kang mag-alala, Cassandra. Tapos na ang lahat sa amin. Konting tiis na lang. Ididiborsyo ko na ang katulong na yon dahil wala naman siyang silbi sa karir ko at sa buhay na gusto ko para sa atin. Ang boses ni Leandro ay malamig, matalim, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Bawat salita ay tila isang palasong may lason na bumaon sa puso ni Amihan Valdez Soriano habang siya ay nakatayo sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid. Sa kanyang mga kamay, maingat niyang hawak ang isang mabigat na bilao ng sapin-sapin. Ito ang paboritong kakanin ni Leandro. 7 oras niyang pinagpuyatan ang bawat makulay na sapin nito, mula sa lila ng ube hanggang sa dilaw ng langka. 7 oras para sa 7 taon ng kanilang pagsasama. Namamaga pa ang kanyang mga daliri mula sa pagkayod ng niyog at paghalo ng malagkit sa ilalim ng mainit na kalan simula pa noong madaling araw. Nais sana niyang sorpresahin ang asawa para sa kanilang ika-7 anibersaryo. Ngunit siya ang sinalubong ng isang katotohanang mas mapait pa sa sunog na asukal. Dahan-dahang nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang init ng kakanin na nagmumula sa bilao ay tila naglaho na palitan ng isang nanunuot na ginaw na gumagapang sa kanyang buong katawan. Hindi niya magawang sumigaw. Walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan na tila sinasakal ng isang invisible na kamay. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal para sa lalaking nasa loob ng silid, ay napuno ng nagbabadyang luha na ayaw pumatak sa tindi ng gulat. Dahan-dahang lumuwag ang kapit ng kanyang mga daliri sa gilid ng bilao. Ang makulay na sapin-sapin ay dahan-dahang tumagilid hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa sahig. Walang ingay ng pagkabasag, tanging ang mapurol na pagbagsak ng malagkit na kakanin sa makintab na nara. Ang mga kulay na sumisimbolo sana sa tamis ng kanilang nakaraan ay nagkalat, nadumihan at nayurakan, gaya ng kanyang dangal na 7 taon niyang isinantabi para sa lalaking ito. Pinanood ni Amihan ang pagkalat ng puting gata sa sahig. Tila dugo ng isang pusong kakatapos lang patayin. Sa loob ng silid, narinig niya ang mahinang tawa ni Leandro. Isang tawang puno ng ligaya na hindi kailanman ibinigay sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang asawang arkitekto na tinulungan niyang bumangon mula sa pagkakalubog sa utang, ang lalaking ipinagluto niya at pinagsilbihan ng higit pa sa isang katulong, ay handa na siyang itapon na parang basura. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at putol-putol. Bawat tibok ng kanyang puso ay nagdadala ng hapdi na tila tinutusok ng libu-libong karayom ang kanyang dibdib. Ang silid na dati ay itinuturing niyang kanlungan ng kanilang pag-ibig ay biglang naging isang banyagang lugar, malamig at mapangapi. Napatingin siya sa kanyang mga palad na magaspang at may mga bakas ng paso mula sa kusina. Para kanino ang lahat ng ito? Para sa isang pangarap na siya lang pala ang bumubuo? Para sa isang lalaking ang tingin sa kanyang sakripisyo ay isang obligasyong walang halaga? Binalot ng katahimikan ang pasilyo. Isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Sa dilim ng labas ng kanilang silid, nanatiling nakatayo ang isang durog na amihan, pinagmamasdan ng guho ng kanyang mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Bakit ang 7 taon ng katapatan ay kayang burahin ng 7 segundo ng pagtatraydor? Hanggang kailan kailangang magtiis ng isang pusong wala namang ibang ginawa kundi ang magmahal ng higit sa sapat? Ano pang hinihintay mo? Hindi ba malinaw ang sinabi ni Leandro? Layas. Ang boses ni Cassandra ay tila latigo na humahagupit sa pandinig ni Amihan. Nakatayo ang babae sa gitna ng sala. Suot ang isang mamahaling silk robe na tila doon na talaga ito nakatira simula pa noong una. Sa paanan ni Amihan ay ang kanyang lumang maleta. Punit-punit ang gilid at bukas ang zipper, kung saan pilit na isinilid ang kanyang iilang piraso ng damit na kupas na sa kalalaba. Cassandra, please, kahit bukas na lang. Gabi na at malakas ang ulan sa labas.
Saan ako pupunta? Ang tinig ni amihan ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod na namumuo sa kanyang dibdib. Lumingon siya kay Leandro na noon ay nakatayo lang sa gilid ng bintana, nakatalikod at tila walang naririnig. Leandro, 7 taon tayong nagsama. 7 taon kitang pinagsilbihan. Ganito na lang ba yun? Humarap si Leandro, ngunit walang kahit anong emosyon sa kanyang mga mata. Iyan ang problema sa'yo, amihan. Akala mo, ang pagsisilbi sa bahay ay sapat na para manatili ka sa tabi ko. Look at Cassandra. She's a prosecutor. She has a future. Eh ikaw? You're just a kakanin vendor. You're holding me back, amihan. Nakakahiya ka sa mga business associates ko. Ang bawat salita ni Leandro ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang natitirang piraso ng dignidad ni amihan. Ngunit ang mas masakit ay ang katahimikan ng isang matandang babaeng nakaupo sa wheelchair sa sulok ng silid. Nanay Elena, bulong ni amihan, lumapit siya sa kanyang biyenan na 7 taon niyang inalagaan, binuhat sa banyo, at pinakain sa kamay tuwing sinusumpong ito ng sakit. Nanay, sabihin niyo po sa kanila, alam niyo ang lahat ng ginawa ko para sa pamilyang ito. Iniwas ni Nanay Elena ang kanyang paningin. Pasensya na, amihan, pero kailangan ng anak ko ng babaeng makakatulong sa kanyang career. Hindi sapat ang kakanin mo para mabayaran ang mga utang na loob namin sa mga Ibarra. Nanigas ang buong katawan ni amihan. Ang utang na loob na tinutukoy ng matanda ay ang kapangyarihan ni Cassandra na burahin ang mga kaso ng maling investment ni Leandro noon. Ang hindi nila alam, si amihan ang tunay na nagbayad ng milyon-milyong pisong yon sa ilalim ng ibang pangalan. Biglang narinig ang mabilis na yabag ng maliliit na paa mula sa hagdanan. Mama! Mama! Huwag kang aalis! Si Toby, ang 7 taong gulang na batang hindi niya tunay na anak, pero minahal niya ng higit pa sa sariling buhay. Mabilis na niyakap ng bata ang binti ni amihan, umiiyak ng malakas. Mama, sabi ni Tita Cassandra, ikaw na ang bagong yaya ko. Pero bakit ka aalis? Toby, halika rito. Hindi mo siya mama. Sigaw ni Cassandra habang marahas na hinahablot ang braso ng bata. Huwag kang lalapit sa babaeng yan, marumi siya. Amoy usok siya ng kusina. Mama, Mama! Ang hagulgol ni Toby ay tila isang punyal na bumaon sa puso ni amihan. Gusto niyang bawiin ang bata. Gusto niyang sumigaw. Pero hinarangan siya ni Leandro. Umalis ka na, amihan, bago ko patawagin ang mga guards para kaladkarin ka palabas. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, dahan-dahang tumayo si amihan. Pinahid niya ang kanyang mga luha at kinuha ang kanyang maleta. Ngunit bago siya lumabas, dumaan siya sa gilid ng wheelchair ni Nanay Elena. Sa isang mabilis at palihim na pagkilos, isiningit niya ang isang maliit na balot ng pera sa ilalim ng unan ng matanda. Ang huling kinita niya sa pagtitinda ng kakanin nitong nakaraang linggo. Alam niyang makakalimutan siyang bilhan ng gamot ni Leandro at Cassandra dahil sa sobrang abala ng mga ito sa kanilang mga sarili. Para sa gamot niyo po yan, nanay. Huwag niyo pong kakalimutang inumin sa oras. Mahinang bulong niya. Kahit na ang matanda ay patuloy na nagmamaang-maangan. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan at ang nakabubulag na liwanag ng kidlat. Ang bawat patak ng tubig na humahampas sa kanyang balat ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang tunog ng pagsara ng pinto sa kanyang likuran ay tila ang huling hatol ng kanyang kamatayan bilang si Amihan Soriano. Naglakad siya sa gitna ng dilim, bitbit ang maletang naglalaman ng kanyang tanging kayamanan, mga alaala ng isang pamilyang hindi naman pala tunay na kanya. Ang kanyang mga paa ay nanginginig sa ginaw at ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Huminto siya sa gilid ng kalsada, basang-basa at nanginginig. Napatingin siya sa madilim na langit. Panginoon, 7 taon akong naglingkod ng tapat. 7 taon akong nagpakumbaba.
Ganito po ba ang kabayaran ng pagiging mabuti? Isang malakas na busina ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang itim na mamahaling sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang mga gulong nito ay nagwisik ng tubig mula sa kalsada patungo sa kanyang paanan. Bumukas ang bintana ng sasakyan at isang lalaking nakasuot ang tumingin sa kanya nang may halong gulat at paggalang. Senyorita Amihan, kanina pa po namin kayo hinahanap. Handa na po ang lahat sa Batangas. Hinihintay na po kayo ng buong lupon ng Valdez Maritime. Ang halimuyak ng mamahaling pabango at malambot na upuan ng sasakyang sumundo sa kanya ay panandalian lamang. Sa kabila ng marangyang alok ng kanyang pamilya, pinili ni Amihan na bumaba sa kanto ng isang masikip na eskinita sa tondo. Alam niyang bago niya bawiin ang kanyang trono, kailangan muna niyang harapin ang dumi at pait ng mundong muling itinapon sa kanya. Ang amoy ng luma at maruming kalsada ay malayo sa bango ng lavender na dati ay bumabalot sa silid nila ni Leandro. Dito sa maliit na paupahang silid na gawa sa tagpi-tagping kahoy at yero, ang tanging maririnig ay ang ritmong nagpapakatal sa mga bintana sa tuwing dadaan ang tren sa kalapit na riles. Ang bawat pagyanig ng lupa ay tila paalala sa kanya na ang pundasyon ng kanyang buhay ay gumuho na. Ay tignan niyo nga naman ang nagbabalik. Balita ko. Pinalayas ka raw ng asawa mo dahil mas pinili ang isang magandang prosecutor? Ang boses ni Aling Puring, ang kilalang marites sa lugar, ay pumailan lang sa hangin habang ito ay naglalaba sa labas. Akala ko ba ay reyna ka na roon sa Forbes Park? Bakit ngayon ay tila basang sisiw ka na naman na nagbabalik sa putikan? Hindi kumibo si Amihan. Nanatili siyang nakayuko habang bitbit ang kanyang bilaw. Ang bawat salita ng panunuya ay tinatanggap niya ng walang reklamo. Tila ba ito ay parusang kailangan niyang pagdaanan. Sa mata ng mga taong ito, siya ang talunang asawa, ang babaeng walang pinag-aralan na ipinalit sa mas bata at mas matalino. Muling sumabak si Amihan sa paggawa ng kakanin. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng isang bumbilya, muli niyang hinalo ang malagkit na bigas sa loob ng malaking kawa. Ang init ng apoy ay nagpapatulo ng pawis sa kanyang noo, ngunit ang tunay na init ay nagmumula sa kanyang dibdib. Isang apoy ng determinasyon na hindi na kailanman muling mamamatay. Kailangan ko itong gawin, bulong niya sa sarili habang maingat na binabalot ang suman sa dahon ng saging. Kailangang isipin nila na wala na akong kapangyarihan. Kailangang maniwala sila na natalo na nila ako. Nang sumapit ang malalim na gabi, nang tumahimik na ang ingay ng mga tambay sa labas, dahan-dahang binuksan ni Amihan ang kanyang lumang maleta. Mula sa ilalim ng kanyang mga damit, inilabas niya ang isang maliit at asul na t-shirt. Ito ang damit na suot ni Toby noong huling kaarawan nito. Inilapit ni Amihan ang damit sa kanyang ilong at malalim na huminga. Naroon pa rin ang amoy ng baby powder at ang gatas na paborito ng bata. Ang bawat hibla ng tela ay tila may dalang alaala ng maliliit na bisig na yumayakap sa kanyang leeg. Dito, sa gitna ng kadiliman at amoy ng ulan sa yero, doon lamang hinayaan ni Amihan na pumatak ang kanyang mga luha. Ang pangungulila sa anak ay isang uri ng gutom na hindi kayang busugin ng anumang pagkain. Mama! Mama! Tila naririnig niya ang boses ni Toby sa hangin, humihingi ng tulong. Natatakot sa kamay ni Cassandra, mahigpit niyang niyakap ang damit, nanginginig ang kanyang buong katawan sa tindi ng sakit na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Kinabukasan, habang naglalako si Amihan sa tapat ng isang karinderya, napatigil siya nang marinig ang tunog ng telebisyon. Ang balita ay tungkol sa pinaka-inaabangang kasal ng taon sa lipunan. Isang engrandeng beach wedding ang gaganapin sa susunod na buwan sa isang eksklusibong resort sa Batangas. Anunsyo ng news reporter, ang sikat na arkitekto na si Leandro Soriano at ang prosecutor na si Cassandra Ibarra ay nakatakdang magpalitan ng sumpa sa harap ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa.
Nabitawan ni Amihan ang hawak niyang panukat ng asukal, ang lugar na binanggit sa balita, ang dalampasigan ng Batangas na pagdarausan ng kasal ay ang mismong lupain na pag-aari ng Valdez Maritime. Ito ang lupaing ipinangako sa kanya ng kanyang ama bago ito pumanaw. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Amihan. Ang tadhana na mismo ang naglalatag ng entablado para sa kanilang pagkikita. Sa lugar kung saan iniisip ni Leandro na magsisimula ang kanyang bagong buhay, doon din pala magtatapos ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Tumingin si Amihan sa kanyang refleksyon sa isang basag na salamin sa pader ng karinderya. Hindi na ang Amihan na api at dugyot ang nakikita niya, kundi ang isang babaeng may planong hinding-hindi nila inaasahan. Hinawakan ni Amihan ang isang maliit at lumang kahon na nakatago sa pinakailalim ng kanyang maleta. Nang buksan niya ito, isang singsing na may malaking itim na sapiro ang tumambad sa kanya. Ang ningning nito ay tila isang mata na nagmamasid sa kanyang bawat galit at hapis. Naalala niya ang gabing iyon 7 taon na ang nakalilipas. Ang bawat detalye ay tila isang pelikulang dahan-dahang naglalaro sa kanyang isipan. Ang ulan ay kasing lakas ng ulan noong gabing pinalayas siya, ngunit ang puso niya noon ay puno pa ng pag-asa. Sariwa pa sa kanyang gunita ang hitsura ni Leandro, haggard, gulo-gulo ang buhok, at halos mawala na sa sariling katinuan. Ang arkitekturang kumpanya nito ay nasa bingit ng pagbagsak matapos ang isang maling desisyon sa investment. Nakita niya si Leandro na nakaupo sa sahig ng kanilang maliit na apartment noon. Umiiyak at hawak ang isang bote ng alak, handa nang sumuko sa buhay. Amihan, mawawala ang lahat sa akin. Makukulong ako. Bulong ni Leandro noon habang nakasubsob sa kanyang kandungan. Sa sandaling iyon, gumawa si Amihan ng isang desisyon na babago sa kanyang buong pagkatao. Hindi alam ni Leandro na ang babaeng pinakasalan niya ay ang nag-iisang tagapagmana ng Valdez Maritime. Sa takot na baka mahalin lang siya ng mga lalaki dahil sa kanyang yaman, pinili ni Amihan na mamuhay ng simple at itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ngunit dahil sa pagmamahal, lihim siyang nakipag-ugnayan sa kanyang abogado. Ibinenta niya ang malaking bahagi ng kanyang mga personal na stocks at ginamit ang 500 milyong piso para bayaran ang lahat ng utang ni Leandro sa ilalim ng isang anonymous na pundasyon. Ginawa niya ang lahat ng iyon nang walang hinihinging kapalit, walang pasubali, at walang kaalam-alam ang kanyang asawa. Isang milagro, Amihan. May isang anghel na nagligtas sa kumpanya ko. Masayang ibinalita ni Leandro makalipas ang ilang linggo. Ang hindi nito alam, ang anghel na tinutukoy nito ay ang babaeng naglalaban ng kanyang mga medyas at nagluluto ng kanyang almusal araw-araw. Pinili ni Amihan na manatiling tahimik. Gusto niyang patunayan na ang kanilang pag-ibig ay mas matatag kaysa sa anumang yaman. Ngunit habang umaakyat si Leandro sa rurok ng tagumpay, unti-unti ring nagbabago ang ugali nito. Ang bawat bagong kontrata at bawat milyong pumapasok sa bulsa nito ay tila nagpapalimot sa kanya kung sino ang kasama niya noong wala pa siyang kahit na ano. Minsan nang nakita ni Leandro ang itim na sapiro na suot ni Amihan. Saan mo nakuha ang pekeng singsing na yan? Itabi mo nga iyan. Nakakaya sa mga kliyente ko. Kung makikita nilang nagsusuot ka ng mga mumurahing alahas mula sa bangketa. Sabi nito nang may halong pagkadiri. Hindi sumagot si Amihan. Ngumiti lang siya at itinago ang singsing. Ang mumurahing alahas na yon ay ang tanging alaala mula sa kanyang namayapang ama. Isang hiyas na nagkakahalaga ng higit pa sa buong kumpanya ni Leandro. Nagbalik ang diwa ni Amihan sa kasalukuyan nang marinig niya ang mahinang katok sa kanyang pinto. Ang kanyang abogado, si Attorney Santos, ay pumasok nang may dalang isang makapal na folder. "Senyorita, nakuha ko na ang mga dokumentong hiningi niyo." Seryosong sabi ng abogado. "Tama ang hinala niyo.
Ginagamit ni Cassandra Ibarra ang posisyon niya para manipulahin ang mga titulo ng lupa sa Batangas. At ang mas malala, ginamit ni Leandro ang pangalan ng Valdez Maritime bilang garantor sa isang illegal na loan sa pag-aakalang ang kumpanyang yon ay pagmamay-ari ng isang matandang banyaga na hindi na aktibo. Isang malamig na hangin ang umihip mula sa bintana na nagpapakatal sa mga papel na hawak ng abogado. Hinawakan ni Amihan ang kanyang itim na sapiro at isinuot ito sa kanyang daliri. Ang bawat ugat sa kanyang kamay ay tila nag-aalab sa galit. Inisip nila na isa lang akong katulong na walang alam. Mahinang sabi ni Amihan, ang kanyang boses ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Inisip nila na ang Valdez Maritime ay isang kumpanyang maaari nilang nakawan ng walang nananagot. Binuksan niya ang folder at nakita ang pirma ni Leandro sa isang dokumento na nagtatangkang angkinin ang dalampasigan kung saan ililibing sana ang mga abo ng kanyang ama. Doon, sa ilalim ng mga ilegal na kasunduan, ay ang ebidensya ng pagtatraidor na higit pa sa pangangaliwa. Attorney Santos, ihanda ang lahat ng kaso laban kay Cassandra Ibarra at tungkol kay Leandro, hayaan nating ituloy niya ang kanyang marangyang kasal. Utos ni Amihan habang nakatingin sa malayo. Gusto kong maranasan niya ang pakiramdam ng pag-akyat sa pinakamataas na ulap bago ko tuluyang gupitin ang kanyang mga pakpak. Ang tunog ng tren na dumadaan sa riles ay tila naging musika ng isang paparating na digmaan. Sa loob ng maliit at madilim na silid na yon, ang dating api at hamak na asawa ay tuluyan ng naglaho. Ang muling nagbabalik ay ang tunay na reyna ng mga Valdez at wala siyang ititira para sa mga taong sumira sa kanyang tiwala. Ang bawat pirma ni Amihan sa mga dokumentong nasa harap niya ay tila bawat hakbang patungo sa pagbawi ng kanyang ninakaw na dangal. Sa loob ng opisina ni Attorney Santos, ang hangin ay mabigat sa seryosong usapan. Malayo sa ingay ng tren at amoy ng usok sa tondo. Senyorita, ang Valdez Trust ay ang pondong ginagamit ni Leandro sa loob ng 7 taon. Akala niya ay isang low-interest loan ito mula sa isang foundation, ngunit sa katotohanan, ito ay ang iyong sariling pera, paliwanag ng abogado habang inaayos ang kanyang salamin. Sa sandaling pirmahan mo ito, ang lahat ng access niya sa pondong ito ay mapuputol. Ngayon din, walang pag-aalinlangan na idiniin ni Amihan ang panulat sa papel. Ang itim na tinta ay tila isang hatol na magpapabagsak sa mundong itinayo ni Leandro sa ibabaw ng kanyang mga sakripisyo. Gawin mo na, Attorney Santos. Gusto kong maramdaman niya kung paano mawalan ng kahit isang kusing sa gitna ng kanyang kayabangan. Habang nangyayari ito, sa isang marangyang showroom ng mga alahas sa Makati, abala sina Leandro at Cassandra sa pagpili ng kanilang wedding rings. Ang paligid ay puno ng kislap ng mga diamante at ang amoy ng mamahaling kape na isinisilbi sa mga VIP na kliyente. Darling, look at this one. It's 5 carats, sabi ni Cassandra habang suot ang isang singsing na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Bagay na bagay ito sa akin, hindi ba? Hindi gaya ng mga mumurahing alahas na nakikita ko sa dati mong asawa. Tumawa ng mahina si Leandro at hinalikan ang kamay ni Cassandra. Para sa'yo, ibibigay ko ang pinakamaganda. Huwag mong alalahanin ang presyo. Mayroon tayong sapat na pondo mula sa kumpanya. Lumapit ang sales clerk na may dalang wireless terminal para sa bayad. Inilabas ni Leandro ang kanyang black card, ang simbolong ipinagmamalaki niya sa lahat ng kanyang mga business associates. Inisod niya ang card sa makina. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Ngunit ang inaasahang tunog ng pag-aproba ay hindi narinig. Sa halip, ang pulang ilaw sa terminal ay nagpatay-sindi at ang screen ay nagpakita ng isang mensahe. Account frozen. Contact bank. Wait, what? Subukan mo ulit. Utos ni Leandro. Unti-unting nawawala ang nangiti sa kanyang mga labi. Muling sinubukan ng clerk ngunit ganoon pa rin ang resulta.
Pasensya na po, Sir Leandro, pero mukhang may problema ang inyong card. Declined po ang transaction. Imposible! Baka sira ang makina nyo. Ang sigaw ni Leandro na nagsisimula ng mapansin ng ibang mga tao sa loob ng showroom. Ang kanyang muka ay namumula sa hiyang nararamdaman sa harap ni Cassandra. Inilabas niya ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan ang kanyang bangko. Ang bawat segundo ng paghihintay sa linya ay tila isang habang buhay na pagpapahirap. Hello? Bakit hindi ko magamit ang card ko? Ako ang CEO ng Soriano Architects. Ano? Sino ang nagutos? Isang Amihan Valdez Soriano? Ang pangalang iyon ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Leandro. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at pagkalito. Paano nagkaroon ng kapangyarihan ang isang katulong na i-freeze ang kanyang mga accounts? Sa kabilang banda, si Amihan ay nakaupo sa isang maliit na bangko sa labas ng kanyang paupahan sa tondo, pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Ang kanyang cellphone ay nagsimulang mag-vibrate. Ang screen ay nagpapakita ng pangalan ni Leandro. Sinagot niya ang tawag, ngunit hindi siya nagsalita. Amihan, anong ginawa mo sa mga accounts ko? Ang boses ni Leandro ay tila isang hayop na nasugatan, puno ng puot at desperasyon. Saan mo nakuha ang karapatang pakialaman ng pera ko? Akala mo ba mapipigilan mo ang kasal namin sa ginagawa mo? Magnanakaw ka. Pinakialaman mo ang pondo ng kumpanya. Dahan-dahang inilapit ni Amihan ang telepono sa kanyang bibig. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon, malamig, at walang kahit anong takot. Leandro, hindi ko pinakialaman ang pera mo, sabi ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa direksyon kung saan matatagpuan ang mga matatayog na gusali ng Makati. Ang kinuha ko lang ay ang pera ko. Ang pera na 7 taon mong nilustay habang tinatawag mo akong walang silbi. Ang perang ginagamit mo ngayon para pakasalan ang babaeng sumira sa pamilya natin. Anong sinasabi mong pera mo? Hibang ka na ba? Sigaw ni Leandro sa kabilang linya, ngunit maririnig ang panginginig sa kanyang tinig. Simula pa lang ito, Leandro. Bulong ni Amihan bago niya dahan-dahang pinindot ang button para tapusin ang tawag. Iniwan niyang nakatulala si Leandro sa gitna ng showroom habang ang mga mata ng mga tao ay nakatuon sa kanya ng may panghuhusga. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Leandro ang unang bitak sa kanyang perpektong mundo. Isang bitak na hindi kayang ayusin ng kahit anong plano ng isang arkitekto. Ang bawat yapak ni Cassandra sa loob ng mansyon ay tila tunog ng isang orasan na mabilis na nauubusan ng panahon. Wala na ang dating katahimikan at kaayusan na dulot ng mga kamay ni Amihan. Ngayon, ang mga sulok ng bahay ay puno ng mga hindi nababayarang bills at ang tensyon sa pagitan nila ni Leandro ay tila isang kwerdas na anumang oras ay mapuputol. I can't believe this is happening. Leandro, gumawa ka ng paraan. Paano ang down payment sa catering? Paano ang designer ng gown ko? Ang boses ni Cassandra ay matinis, puno ng desperasyon habang hinahabol ang asawa sa pasilyo. I'm trying, Cassandra. Hindi ko alam kung paano nagawa ni Amihan na i-lock ang mga accounts na yon. Sinasabi ng bangko na kailangan ng physical presence ng primary owner para sa anumang pagbabago. Sagot ni Leandro, ang kanyang mukha ay halatang puyat at puno ng stress. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, isang maliit na bata ang nakatayo sa dulo ng hagdanan. Hawak ni Toby ang kanyang paboritong laruan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Simula nang umalis si Amihan, ang batang dati ay masayahin ay naging tahimik at laging nagtatago sa ilalim ng kanyang kama. Ikaw! Biglang lumingon si Cassandra kay Toby. Ang kanyang galit ay humanap ng mapaglalabasan. Kasalanan mo rin ito. Kung hindi dahil sa'yo,
Hindi sana tayo mahihirapan ng ganito. Bakit ba kailangang dito ka pa tumira? Cassandra, huwag mo siyang idamay. Mahinang saway ni Leandro. Ngunit wala siyang lakas na pigilan ng babae dahil sa utang na loob niya rito sa mga legal na usapin. Dinaluhong ni Cassandra ang bata at marahas na hinablot ang cellphone ni Leandro na nasa mesa. Gusto mong makita ang mama mo, hindi ba? Tatawagan natin siya. Sasabihin natin sa kanya na kung hindi niya ibabalik ang pera, hinding-hindi ka na makakakain ng paborito mong ulam. Sa tondo, nakaupo si Amihan sa tabi ng bintana nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Pagkasagot niya, ang unang narinig niya ay ang hikbi ni Toby. Mama, sorry po. Please po, ibigay niyo na ang gusto ni Tita Cassandra. Takot po ako. Ang boses ng bata ay nanghihina, tila pagod na sa kaiiyak. Toby? Toby anak, makinig ka kay mama. Magpakatatag ka ha? Malapit na si mama. Sagot ni Amihan. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko sa tindi ng pagpipigil. Amihan, naririnig mo ba ang anak mo? Kinuha ni Cassandra ang telepono. Kung gusto mo pang makitang buo ang batang ito, i-release mo ang funds sa loob ng 24 na oras. Prosecutor ako, Amihan. Alam mo ang kaya kong gawin. Kayang-kaya kong palabasin na pinababayaan mo ang bata, kaya kinuha namin siya. Hindi sumagot si Amihan. Sa halip, dahan-dahan niyang pinindot ang record button sa isa pang device. Ang bawat banta ni Cassandra ay nagsisilbing bala sa kanyang itinatagong baril. Matapos ang tawag, isang mensahe ang natanggap ni Amihan mula sa isang hindi kilalang numero. Ito ay mula kay Yaya Lita, ang matandang katulong na nanatiling tapat sa kanya sa loob ng mansyon ni Leandro. Senyorita Amihan, hindi ko na pumasikmura ang ginagawa nila sa bata. Panoorin niyo po ito, ang nakasulat sa mensahe. Binuksan ni Amihan ang kalakip na video file. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Sa video, nakita niya si Toby na aksidenteng nakatabig ng isang mamahaling florera habang nagmamadaling lumayo kay Cassandra. Ang pagbasag ng kristal sa sahig ay sinundan ng isang marahas na paghablot ni Cassandra sa manipis na balikat ng bata. Wala ka talagang silbi. Gaya ka ng nanay-nanayan mo. Sigaw ni Cassandra sa video. Pagkatapos ay nakita ni Amihan ang hindi niya kailanman mapapatawad. Ang paglapat ng palad ni Cassandra sa pisngi ni Toby, sapat na lakas para mapatumba ang bata sa sahig. Ang paningin ni Amihan ay nagdilim. Ang sakit na naramdaman niya noong siya ang pinalayas ay walang-wala sa sakit na nararamdaman niya ngayon habang nakikitang nasasaktan ang kanyang anak. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa isang uri ng galit na hindi na kayang palamigin ng kahit anong luha. Tumayo si Amihan at kinuha ang kanyang itim na sapiro. Hindi na niya hihintay ng kasal, hindi na niya hahayaang lumipas pa ang isang gabi na nasa kamay ng mga halimaw na iyon ang kanyang anak. Attorney Santos, tawag ni Amihan sa kanyang abogado. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa sa tindi ng lamig. Ipadala ang video na ito sa lahat ng major news outlets at ihanda ang rescue team. Ngayong gabi, kukunin ko ang sa akin. Inilagay ni Amihan ang video sa isang secure na drive. Ang bawat hagulgol ni Toby sa video ay tila isang sumpa na nagpapatibay sa kanyang desisyon. Sa huling bahagi ng video, nakita niyang nakasalampak sa sahig ang bata. Yakap-yakap ang sarili habang tinatawag ang kanyang pangalan sa pagitan ng mga hikbi. Ang bawat tunog ng takong ng sapatos ni Amihan sa makintab na marmol na sahig ng Valdez Tower ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa kanyang bawat desisyon. Wala na ang kupas na duster at ang amoy ng usok ng kusina. Ngayon, suot niya ang isang pasadyang puting terno na nagpapakita ng kanyang tindig bilang isang tunay na Valdez. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod
At ang tanging hiyas na suot niya ay ang singsing na may itim na sapiro na tila nagbabaga sa ilalim ng mga ilaw ng gusali. Senyorita, ang lahat ng board members ay nasa Batangas na para sa emergency meeting. Ulat ni Attorney Santos habang naglalakad sa tabi niya. Desperado na si Leandro. Alam niyang kapag hindi pumirma ang CEO ng Valdez Maritime ngayong araw, babagsak ang lahat ng kanyang proyekto at kakaharapin niya ang kasong estafa. Tumigil si Amihan sa tapat ng malaking salamin sa lobby. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Hayaan nating manginig sila sa takot, Attorney Santos. Gusto kong maramdaman nila ang lamig ng bawat segundo ng paghihintay. Samantala, sa loob ng isang marangyang boardroom sa Batangas na overlooking sa asul na dagat, ang tensyon ay tila isang kwerdas na malapit ng maputol. Tagaktak ang pawis ni Leandro habang pabalik-balik na naglalakad. Ang kanyang mamahaling suit ay tila biglang sumikip sa kanyang katawan. "Where is the CEO?" Sabi nila, 10:00 ang meeting. Sigaw ni Leandro sa kanyang assistant. "Kung hindi natin makuha ang pirma na yon, hihilahin ng bangko ang lahat ng asset ko." "Relax, Leandro," sabi ni Cassandra, bagamat halata rin ang panginginig sa kanyang mga daliri habang humahawak sa kanyang designer bag. "Prosecutor ako. I can delay the legal actions. Ang kailangan lang natin ay ang basbas ng Valdez Maritime." "Sino ba ang CEO na yan? Bakit napaka-misteryoso?" "Balita ko ay kakabalik lang niya mula sa ibang bansa para ayusin ang mga gulo sa kumpanya," sagot ni Leandro, habang mabilis na binubuklat ang mga dokumento. Sana ay madali siyang kausap. Kailangan nating ipakita na ang Soriano Architects ay isang matatag na partner. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok ang pinuno ng mga investors. Ang kanyang muka ay seryoso at walang bahid ng ngiti. "Mr. Soriano, Miss Ibarra, dumating na ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng inyong proyekto at mayroon siyang dalang balita na maaaring hindi niyo magustuhan." "Ano iyon?" tanong ni Cassandra. Ang kanyang boses ay puno ng pagtatanggol. "May nakarating sa aming balita tungkol sa isang video na kumakalat sa social media. Isang kaso ng child abuse na kinasasangkutan ng isang opisyal ng gobyerno." Malamig na sabi ng investor. Ang Valdez Maritime ay hindi kailanman makikipag-ugnayan sa mga taong may ganitong uri ng reputasyon. Tila tumigil ang mundo ni Leandro at Cassandra. Mabilis na kinuha ni Cassandra ang kanyang tablet at doon ay nakita niya ang balita. Ang video kung saan sinasampal niya si Toby ay naging viral na. At ang mga komento ay puno ng puot at panawagan para sa kanyang pagpapatalsik sa pwesto. Hindi totoo yan. Isang paninira lang yan." Bing sigaw ni Cassandra. Ang kanyang muka ay namumula na sa galit at takot. "Paliwanag niyo na lang yan sa CEO," sabi ng investor habang tumatayo. Nasa labas na siya. Ang bawat pintig ng puso ni Leandro ay tila naririnig sa buong silid. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon niya. Inayos niya ang kanyang kurbata at pilit na nagpakita ng isang pekeng ngiti. Ang tunog ng pagpihit ng pintuan ay tila isang hatol na nagpapatigil sa bawat hininga sa loob ng silid. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang unang pumasok ay 2 matitikas na bodyguard na sinusundan ni Attorney Santos, at sa gitna nila, lumitaw ang isang babaeng ang tindig ay tila isang reyna na nagbabalik sa kanyang kaharian. Hindi makapaniwala si Leandro sa kanyang nakikita. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa kanilang mga socket sa tindi ng gulat. Ang babaeng nasa harap niya. Ang babaeng suot ang puting terno at ang kumikinang na itim na sapiro ay ang babaeng 7 taon niyang minaltrato, minaliit at itinapon na parang basura. "Aamihan?" Nauutal na tanong ni Leandro. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay naging kasing bigat ng isang hatol na bitay. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon
at ang malakas na paghampas ng alon sa labas ng bintana. Nakatitig si Leandro kay Amihan. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Tila hindi maunawaan ng kanyang isip ang nakikita ng kanyang mga mata. Hindi maaari ito, pabulong na sabi ni Leandro habang dahan-dahang umaatras hanggang sa tumama ang kanyang likod sa malamig na pader. Amihan, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? At bakit? Bakit ganyan ang suot mo? Isang tipid ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Amihan. Isang nanangiting hindi umabot sa kanyang mga mata na tila gawa sa yelo. Nagulat ba kita, Leandro? Akala ko ba ay kilala mo ang CEO ng Valdez Maritime? Hindi ba't 7 taon tayong magkasama sa iisang bubong? Biglang tumayo si Cassandra. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pagkamuhi at pagtanggi. Ano itong kalokohang ito? Leandro, huwag kang maniwala sa kanya. Isang hamak na tindera lang siya. Siguro ay nagpanggap siya o nagnakaw ng pagkakakilanlan para lang mapahiya tayo. Humarap si Cassandra kay Amihan. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng lason. How dare you? Umalis ka rito bago ko tawagin ng mga pulis. You're just a maid in a fancy suit, Amihan. Kahit anong gawin mo, mabaho ka pa rin sa amoy ng kakanin. Hindi na tinag si Amihan. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay kung saan kumikinang ang itim na sapiro sa ilalim ng mga spotlight ng silid. Ang bawat board member ay napasinghap nang makilala ang sagisag ng pamilya Valdez. Ang singsing na tinawag mong peke at mumurahing alahas mula sa bangketa, Leandro, simula ni Amihan. Ang boses niya ay malumanay, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang dambuhalang bato. Ito ang susi sa lahat ng pintuan na sinubukan mong pasukin. 7 taon akong nanalangin na sana ay mahalin mo ako dahil sa kung sino ako at hindi dahil sa kung anong meron ako. Pero napatunayan kong ang pag-ibig mo ay kasing babaw lang ng iyong ambisyon. Napaluhod si Leandro sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa mga dokumento sa mesa. Ikaw ang nagligtas sa akin noon. Ang Anonymous Foundation, ang 500 milyong piso, ikaw ang lahat ng yon. Ako nga, Leandro, sagot ni Amihan habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Niligtas kita sa pagkakalubog sa utang dahil akala ko ay ikaw ang aking magiging pamilya. Pero ang pamilyang binuo ko ay winasak mo para sa isang babaeng hindi ka naman totoong mahal, kundi ang pera at kapangyarihan mo lang. Tumingin si Amihan kay Cassandra na noon ay maputla na at hindi na makapagsalita. At ikaw, Cassandra, ginamit mo ang batas para makuha ang lahat sa akin. Pero nakalimutan mong ang batas ay may mata rin para sa mga tulad mong abusado. Ang video ng pananakit mo kay Toby, nakita na yon ng buong bansa. At ang mga dokumentong pineke nyo para sa lupang ito, lahat iyon ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Inilabas ni Attorney Santos ang isang asul na folder at inilapag ito sa harap ni Leandro at Cassandra. Nandito kayo para makuha ang pirma ko, hindi ba? Ani Amihan habang tinititigan sila ng diretso sa mata. Ang kanyang tindig ay tila isang bundok na hindi matitinag ng anumang bagyo. Ngunit nagkakamali kayo ng inaasahan. Amihan, please, mag-usap tayo para sa bata, para kay Toby. Pagmamakaawa ni Leandro, pilit na hinahawakan ang dulo ng terno ni Amihan. Mariing binawi ni Amihan ang kanyang damit. Huwag mong gamitin ang pangalan ni Toby para iligtas ang sarili mo. Nawalan ka na ng karapatang maging ama sa sandaling hinayaan mong saktan siya ng babaeng ito. Huminga ng malalim si Amihan at tumingin sa pintuan ng boardroom. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa labas ay papatindi. Tila isang hukbo na dumarating upang tapusin ang laban. Hindi pirma ko sa kontrata ang makukuha niyo ngayong araw. Sabi ni Amihan, ang kanyang boses
ay tila isang huling hatol. Dahil ang dala ng mga taong nasa labas ay ang warrant of arrest para sa inyong dalawa, para sa kasong child abuse, falsification of public documents at grand estafa. Eksaktong pagkatapos ng kanyang huling salita, bumukas ng marahas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang mga unipormadong pulis, bitbit ang mga posas na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Napaiyak si Leandro habang si Cassandra ay sumigaw sa galit, ngunit walang sino man ang nakinig sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Amihan, pinagmamasdan ng pagguho ng mundo ng mga taong nag-akalang maaari nilang tapakan ang kanyang pagkatao. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang katanungan ang pumasok sa kanyang isip. Sapat na ba ang katarungang ito para hilumin ang sugat sa puso ni Toby? Ang tunog ng paglak ng bakal na posas sa mga pulso ni Leandro ay tila ang huling tuldok sa isang mahabang kwento ng pagtitiis at pait. Sa loob ng silid na yon, kung saan madalas idaos ang mga transaksyong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, ang tanging maririnig ngayon ay ang mabigat na paghinga ng mga taong nawalan ng lahat ng kanilang maskara. Amihan, hindi mo ito pwedeng gawin. May karapatan ako. I am a prosecutor. Sisiguraduhin kong mabubulok ka rin sa kulungan. Ang sigaw ni Cassandra ay naging matinis, puno ng desperasyon habang pilit niyang iwinawagayway ang kanyang mga kamay na ngayon ay nakakulong na sa kadena ng batas. Ang kanyang maayos na buhok ay nagulo na at ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay napalitan ng isang anyo na tila isang hayop na nasukol sa sulok. Hindi siya tiningnan ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa asul na dagat sa labas ng bintana. Ang dagat na naging saksi sa bawat luha niya noong siya ay nag-iisa pa sa Batangas. Ang batas na ginamit mo para manipulahin ang buhay ng ibang tao, Cassandra, ay ang parehong batas na magsisilbing rehas mo ngayon. Wala ng prosecutor na magliligtas sa iyo dahil ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Lumingon si Amihan kay Leandro. Ang lalaking dati ay itinuturing niyang mundo ay nakayuko na ngayon. Ang kanyang mga balikat ay nakasaklay sa bigat ng kahihiyan. Ang kanyang mamahaling suit ay tila naging isang basahan na lamang sa paningin ng mga taong nasa loob ng boardroom. Amihan, please, bulong ni Leandro. Ang kanyang boses ay basag at puno ng hikbi. Huwag mong hayaang makita ako ni Toby na ganito. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Ibabalik ko ang lahat sa iyo. Huwag mo lang akong ipakulong. Huli na ang lahat para sa pakiusap, Leandro. Sagot ni Amihan. Ang kanyang tinig ay malamig na tila hanging galing sa hilaga. Ang katarungan ay hindi isang negosyo na pwedeng tawaran. Ang bawat sentimong ninakaw mo, ang bawat sampal na hinayaan mong maranasan ng bata, ay may katumbas na bayad. Dalhin na sila. Habang inalalaya ng mga pulis ang dalawa palabas, ang bawat hakbang nila sa pasilyo ay tila isang marcha ng pagkatalo. Pinanood sila ni Amihan hanggang sa tuluyan na silang mawala sa kanyang paningin. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang luwag sa kanyang dibdib. Ngunit hindi ito ang ganap na kaligayahan. Alam niyang may isa pa siyang misyon na kailangang tapusin. Mabilis na nagtungo si Amihan sa mansyon ng mga Soriano. Sa bawat sandali ng biyahe, ang kanyang isip ay tanging kay Toby lamang nakatuon. Nakarating siya sa bahay na dati ay naging kulungan ng kanyang kaluluwa. Pagpasok niya, ang paligid ay tahimik, tila isang sementeryo ng mga alaala. Toby? Toby, anak? Nasaan ka? Tawag ni Amihan habang mabilis na binabaybay ang hagdanan patungo sa silid ng bata. Natagpuan niya ang pinto ng silid na bahagyang nakabukas. Pagpasok niya, nakita niyang nakakalat ang mga laruan sa sahig, ngunit walang bata. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanyang puso. Toby! Isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa ilalim ng kama. Dahan-dahang lumuhod si Amihan sa malamig na sahig. Doon, sa pinakamadilim na bahagi ng ilalim ng kama, nakita niya si Toby.
Nakakulubot ang maliit na katawan ng bata. Yakap-yakap ang kanyang tuhod at nanginginig sa takot. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kaiiyak. Anak, si mama ito. Mahinang bulong ni amihan. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay patungo sa bata. Nang marinig ni Toby ang boses na yon, tila isang himalaang nangyari. Dahan-dahan siyang gumapang palabas. Sa sandaling mahawakan ni amihan ang maliit na kamay ni Toby, bumuhos ang lahat ng emosyon na pilit niyang kinikimkim. Niyakap ni amihan ng mahigpit si Toby. Siniksik ang bata sa kanyang dibdib. Ang init ng katawan ni Toby ay nagbigay ng panibagong buhay sa puso ni amihan. Ang bata, sa tindi ng kanyang takot at pangungulila, ay humagulgol ng malakas at doon ibinuhos ang lahat ng sakit at pagod na nararamdaman nito. Mama, akala ko hindi ka na babalik. Takot po ako kay Tita Cassandra. Hindi niya po ako pinakain, sabi niya. Masama raw po ako. Ang sabi ni Toby sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Shh! Hindi totoo yan, anak. Napakabait mo. Bulong ni amihan habang hinahalik-halikan ang ulo ng bata. Ang kanyang sariling luha ay umagos. Bumasa sa damit ng bata. Ngunit ito ay mga luha ng paglaya at hindi na ng pighati. Wala na siyang magagawa sa iyo, anak. Hindi ka na niya masasaktan. Hinding-hindi na ulit. Ngayon, uuwi na tayo. Habang magkayakap sila sa gitna ng silid, may isang anino na lumitaw sa pintuan. Si Nanay Elena, ang biyanan ni amihan, ay nakaupo sa kanyang wheelchair. Pinagmamasdan ang tagpong iyon ng may luha sa kanyang mga mata. Ang matanda, na dati ay tinalikuran si amihan dahil sa takot at pera, ay nakita na ngayon ang pagkakaiba ng ginto at dangal. Amihan, anak ko, mahinang sabi ni Nanay Elena. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Patawarin mo ang matanda mong biyenan. Naging bulag ako sa kasikatan ng anak ko. Hindi ko nakita ang tunay na ginto na nasa harapan ko. Marahang inilabas ni amihan ang sarili mula sa yakap ni Toby, ngunit hindi niya binitawan ang kamay ng bata. Tumingin siya sa kanyang biyenan. Ang kanyang muka ay seryoso. Walang galit, ngunit puno ng matinding kalungkutan. Ang kapatawaran ay hindi madaling ibigay, Nanay Elena. Sagot ni amihan, hindi na ako galit sa inyo, pero hindi ko rin po kayo madaling mapapatawad sa pagtalikod niyo sa bata at sa akin. Gayunpaman, nangangako po ako. Hindi ko po kayo pababayaan. Ipapatuloy ko ang pagpapagamot niyo at sisiguraduhin kong may mag-aalaga sa inyo ng maayos. Kinuha ni amihan ang isang sobre mula sa kanyang bag at inilapag ito sa lap ng matanda. Ito po ang titulo ng bahay. Pinangalanan ko na po yan sa inyo. Hindi ko na po kailangan yan. Ang kailangan ko lang po ay ang anak ko. Dahan-dahang binuhat ni amihan si Toby. Ang bata ay mahigpit na nakakapit sa kanyang leeg. Tila takot na baka mawawala na naman siya. Naglakad si amihan palabas ng silid at nang dumaan siya sa tapat ng wheelchair ni Nanay Elena, huminto siya at yumukod. Hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang Valdez na nagpapakita ng respeto sa nakatatanda. Paalam na po, Nanay Elena. Sana ay makita niyo na ang kapayapaan sa loob ng inyong puso, mahinang sabi ni amihan. Sa likuran niya, naiwan si Nanay Elena, umiiyak ng walang tunog, hawak ang sobre. Ang dating ingay ng kasikatan ay napalitan ng katahimikan at pagsisisi. Lumabas si amihan ng mansyon. Sa labas, may naghihintay na helicopter. Sa sandaling makasakay sila ni Toby, tiningnan niya ang mansyon sa huling pagkakataon. Walang galit, walang puot. Tanging pag-asa sa isang bagong simula. Ang simoy ng hangin sa Batangas ay maalat at sariwa. Malayo sa maalikabok at masikip na kapaligiran ng Maynila. Ang helicopter ay lumapag sa isang pribadong helipad sa gilid ng isang resort na pag-aari ng Valdez. Paglabas ni amihan at Toby,
Sinalubong sila ng liwanag ng araw at ang nakakaaliw na tunog ng alon. "Mama, ang ganda dito," sabi ni Toby na ngayon ay tila nagbabalik na sa dating sigla. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagkamangha. "Hindi ba, anak? Dito magsisimula ang bago nating buhay," sagot ni Amihan. Pinisil ang kamay ng bata. Ipinadala ni Amihan si Toby sa isang palaruan kasama ang isang tapat na yaya, habang siya naman ay nagtungo sa dalampasigan. Hindi nagtagal, isang seryosong lalaki ang lumapit sa kanya, nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts. Siya si Dr. Rafael Alonzo, ang community doctor na namumuno sa isang foundation na itinataguyod ng Valdez Maritime. "Miss Valdez, salamat at sa wakas ay nakausap ko kayo," sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay kalmado at may paggalang. "Ang inyong kumpanya ay napakalaking tulong sa aming community clinic dito sa Batangas. Ngunit meron akong isang pakiusap." Tumingin si Amihan kay Rafael. Ang lalaki ay hindi nakasuot ng mamahaling suit. Walang yabang sa kanyang tindig. Tanging pagmamalasakit lamang sa kanyang mga mata. "Ano iyon, Dr. Alonzo?" "Mayroon kaming isang pasyente na may malubhang sakit sa puso. Matanda na po siya at ang kanyang pamilya ay nawalan ng kakayahang magbayad. Ang kanyang pangalan ay Elena Soriano. Naghahanap po ako ng funding para sa kanyang maintenance at operasyon." Paliwanag ni Rafael. Hindi alam na ang kanyang kausap ay ang manugang ng kanyang pasyente. Naramdaman ni Amihan ang isang kurot sa kanyang dibdib. Kahit na tinanggihan niya ang matanda, nananatili pa rin itong bahagi ng kanyang nakaraan. Pinili ni Amihan na itago ang kanyang pagkakakilanlan at nagkunwari na wala siyang alam. Kung para sa pagliligtas ng buhay, gagawin ng Valdez Maritime ang lahat, sabi ni Amihan. "Ayusin ko ang lahat ng papeles para sa full financial support ng inyong pasyente. Huwag mo nang alalahanin ang gastos, Dr. Alonzo. Ang kailangan lang niya ay ang pangangalaga mo." Sa sumunod na linggo, nagpatuloy ang trabaho ni Amihan bilang CEO. Ngunit sa pagtatapos ng bawat araw, iniiwan niya ang opisina at nagtutungo sa dalampasigan. Doon, nagugulat si Amihan dahil laging naroon si Rafael kasama si Toby. Si Rafael, na naging byudo dahil sa isang trahedya, ay may likas na kahusayan sa mga bata. Nais niyang gumawa ng isang project para sa mga batang nangangailangan ng counseling at si Toby ang una niyang pasyente. Hindi siya nagtatanong tungkol sa nakaraan ni Amihan. Hindi niya hinuhusgahan ng bata. Simple lang siyang nakikinig at nagbibigay ng payo. Minsan, habang naglalaro si Toby sa malayo, tahimik na nag-uusap sina Amihan at Rafael sa ilalim ng isang puno. "Hindi ka ba napapagod, Miss Valdez? Napakalaki ng responsibilidad na pasan mo," tanong ni Rafael habang nakatingin sa dagat. "Hindi ako napapagod sa responsibilidad, Dr. Alonzo. Napapagod lang ako sa pagpapanggap," sagot ni Amihan, isang katotohanan na hindi niya kailanman inamin sa ibang tao. 7 taon akong nagkunwari na mahina, nahangal, para lang mahalin ako ng totoo. Ngunit nabigo ako. Napatingin si Rafael sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ang pag-ibig na kailangang magpanggap ay hindi tunay. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang pagsubok, Miss Valdez. Ito ay dapat na isang pahinga. Isang lugar kung saan hindi mo kailangang suutin ang armor mo. Sa mga oras na yon, naramdaman ni Amihan ang isang kakaibang ginhawa. Kay Rafael, maaari siyang maging si Amihan, hindi ang CEO at hindi ang kakanin vendor na pinalayas. Isang gabi, habang naglalakad sila sa dalampasigan, inabutan ni Rafael si Amihan ng isang baso ng mainit na kape. Ang hangin ay malamig, ngunit ang kape ay mainit at nakakaaliw. "Maganda ang araw na ito, hindi ba?" sabi ni Rafael. "Oo, payapa," sagot ni Amihan. "Hindi lahat ng tao ay kailangang maging marangya para maging masaya, Miss Valdez. Ang tunay na yaman ay nasa mga maliliit na bagay. Ang ngiti ng anak mo,
ang kapayapaan sa gitna ng katahimikan, at ang kape na handa mong saluhan. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Amihan ang lahat ng kanyang korona, ang kanyang kayamanan, at ang lahat ng sakit. Napangiti siya ng totoo kay Rafael, isang ngiting matagal nang hindi niya nagagawa. Ang paglilitis ni Leandro Soriano at Cassandra Ibarra ay naging tampok sa lahat ng balita. Ang dating sikat na arkitekto at ambisyosong prosecutor ay nasa likod na ngayon ng rehas. Ang kanilang mga mukha ay tila larawan ng pagkasira. Ang mga ebidensya, lalo na ang video ng pananakit ni Cassandra kay Toby at ang mga dokumento ng pandaraya sa lupaing pag-aari ng Valdez ay naging napakatibay. Isang araw, tumanggap si Amihan ng tawag mula sa kanyang abogado. Miss Valdez, hinatulan na po si Cassandra Ibarra ng maximum sentence para sa child abuse at falsification. Si Leandro Soriano naman po ay nahatulan din ng ilang taon para sa kanyang pagkakasala. Tama lang yan. Attorney Santos, ang batas ay dapat ipatupad ng walang kinikilingan, sagot ni Amihan. Ngunit walang anumang pagdiriwang sa kanyang boses. Ang katarungan ay nakamit, ngunit ang sakit ay nananatiling bahagi ng nakaraan. Matapos ang hatol, humiling ng huling pagbisita si Leandro kay Amihan. Sa una ay tumanggi si Amihan, ngunit nang marinig niyang si Toby ang gusto niyang makausap, pumayag siya. Sa kondisyong mag-uusap lamang silang dalawa. Nagkita sila sa isang silid na may makapal na salamin sa pagitan. Ang dating Leandro ay nawala na, napalitan ng isang lalaking payat, puyat, at may bahid ng pagsisisi sa kanyang mukha. Amihan. Ang boses ni Leandro ay mahina. Halos hindi na marinig. Alam kong wala na akong karapatan, pero gusto ko lang humingi ng tawad. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko. Patawarin mo ako sa pagtapon ko sa iyo para sa isang ilusyon. Nakita ko na kung gaano ako naging tanga, Amihan. Wala kang katumbas. Tinitigan siya ni Amihan. Hindi siya nakaramdam ng galit. Tanging awa na lamang. Awa para sa isang lalaking nawasak dahil sa sarili niyang ambisyon. Ang kapatawaran ay hindi isang utang na loob na kailangan mong bayaran, Leandro, sabi ni Amihan. Pinatawad na kita, hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para makalaya ako sa puot na naging kadena ko. Ngunit pagkatapos nito, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Pero huwag kang magkakamali. Hindi ko pwedeng kalimutan ang nangyari, lalo na ang pagpapabaya mo kay Toby. Dahil doon, hindi na tayo pwedeng bumalik. Ang bawat desisyon mo ang nagdala sa iyo rito at kailangan mong harapin iyon. Hindi na nagtanong si Leandro. Alam niyang ito na ang huling paalam. Si Toby, kumusta siya? Pwede ba akong sumulat sa kanya? Para lang malaman niyang mahal na mahal ko siya. Si Toby ay maayos. May bago siyang kaibigan dito. At para sa pagsusulat, hayaan mong lumipas muna ang panahon, sagot ni Amihan. Kailangan niyang makita na ang pag-ibig ng isang ama ay hindi isang bagay na pwedeng iwan at balikan kapag gusto mo lang. Matapos ang pagbisita, naramdaman ni Amihan ang isang huling paglaya na patunayan niyang hindi na siya nakatali sa kanyang nakaraan. Pagbalik niya sa Batangas, sinalubong siya ni Rafael at Toby na naglalaro sa dalampasigan. Ang mukha ni Toby ay puno ng tawa, isang tawa na matagal nang nawala. Isang gabi, habang nag-iisa si Amihan sa kanyang balkonahe, biglang may kumatok. Si Rafael. May dala itong isang maliit na buke ng mga bulaklak na hindi mamahalin. Mga puting sampagita na matatagpuan lang sa gilid ng dagat. Hindi ito mamahalin, Amihan. Pero ito ang mga bulaklak na tumutubo sa pinakamahirap na lupa. Tila ikaw, sabi ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. Ang iyong pag-ibig at pagpapatawad ay hindi lang nagligtas sa isang bata, nagbigay ito ng pag-asa sa buong komunidad. Hindi mo kailangang magpanggap sa harap ko, Amihan. Ang ganda mo ay nasa iyong puso,
hindi sa iyong pera. Kinuha ni Amihan ang mga bulaklak. Ang amoy ng sampagwita ay nagpaalala sa kanya ng pagiging simple, isang bagay na matagal niyang kinailangan. Rafael, ako ay isang CEO, isang Valdez. Sabi ni Amihan, ang kanyang boses ay tila isang pag-amin. At ako ay isang gabi, isang balo, at isang community doctor. Walang label ang mahalaga, Amihan. Sagot ni Rafael, dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang mahalaga ay ang mga kamay na ito ay handang maglingkod at ang puso mo ay handang magmahal muli. Huwag ka nang matakot. Hayaan mong maging pahinga mo ako. Nang gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, hindi na nag-usap sina Amihan at Rafael tungkol sa negosyo o sa nakaraan. Nag-usap sila tungkol sa simpleng pangarap. Isang tahimik na buhay, puno ng pag-ibig at walang pagpapanggap. Lumipas ang 2 taon. Sa Valdez Maritime Towers sa Makati, si Amihan ay nakaupo sa kanyang opisina. Ngunit ngayon, ang kanyang mesa ay puno ng mga larawan ni Toby na tumatawa habang lumalangoy sa dagat at mga drawing na gawa ni Rafael. Ang kumpanya ay lumago ng husto sa ilalim ng kanyang pamumuno. Hindi lang siya nagtagumpay sa negosyo, nagtagumpay din siyang ipakita na ang isang korporasyon ay maaring maging makatao. Nagbibigay ng libreng healthcare at scholarship sa mga komunidad. Sa Batangas, ang buhay ni Amihan ay kasing payapa ng dagat sa umaga. Pinili niyang manatili sa isang bahay sa dalampasigan, malayo sa karangyaan ng Maynila. Ang kanyang itim na sapiro ay nananatiling suot niya, hindi na bilang simbolo ng kapangyarihan, kundi bilang paalala ng kanyang matagumpay na paglalakbay. Isang hapon, nakita ni Amihan si Toby na nakaupo sa buhangin, gumagawa ng sandcastle. Sa tabi niya ay si Rafael, na ngayon ay mas naging bahagi na ng kanilang buhay. Si Rafael ay hindi na lamang isang doktor. Siya na ang nagiging ama ng bata. Toby, ang ganda ng kastilyo mo, sabi ni Amihan habang lumalapit sa kanila. Sabi ni Tito Rafael, ang kastilyo raw ay hindi dapat itinayo sa buhangin, Mama. Dapat sa matibay na bato. Yung hindi kayang hugutin ng alon. Sagot ng bata habang nakatingin ng may paghanga sa kanyang Tito Rafael. Ngumiti si Amihan. Napakasarap pakinggan ang mga salita ng karunungan na nagmumula sa lalaking minamahal niya. Sa loob ng 2 taon, pinatunayan ni Rafael na ang pag-ibig ay hindi nangangailangan ng sapatos na gawa sa kristal o mga korona. Sapat na ang pag-unawa at respeto. Noong gabing iyon, matapos matulog si Toby, nag-iisa sina Amihan at Rafael sa dalampasigan. Ang langit ay puno ng mga bituin at ang hangin ay nagdadala ng malamyos na awit ng mga kulisap. Amihan? Sabi ni Rafael, kinuha ang kanyang kamay. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, ngunit maligamgam, malayo sa malamig na kamay ni Leandro. Hindi ko na ito kailangang sabihin pa, pero mahal kita. Mahal kita dahil isa kang reyna na handang maging simple para sa taong mahal mo. Mahal kita dahil hindi ka kailanman naging mapagtanim ng galit. Ang Valdez Maritime ay maaaring nagligtas ng maraming buhay, pero ikaw, Amihan, ang nagligtas sa sarili kong puso. Umiyak si Amihan, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na kagalakan. Rafael, minahal ko si Leandro ng sobra, kaya't natakot akong magpakita ng tunay na lakas. Pero ikaw, tinanggap mo ako kasama ang lahat ng aking gulo, kasama ang aking korona, at kasama ang aking anak. Mahal kita, Rafael. Sa halip na isang magarbong proposal, yumukod si Rafael at hinalikan ang likod ng kanyang palad. Hindi ako magpo-propose sa iyo ng isang diamond ring, Amihan, dahil alam kong ang pagmamahal ay hindi matatagpuan sa presyo ng singsing. Hinalikan ni Amihan si Rafael ng may buong pagmamahal. Ito ay isang halik na hindi tungkol sa lust o panandaliang init, kundi tungkol sa kapayapaan at pangako. Ang kanyang puso ay nakahanap na ng pahinga. 5 taon ang lumipas. Ang Valdez Maritime at Logistics
ay patuloy na namamayani sa industriya. Ngunit ang opisina nito sa Batangas ang pinakapaboritong puntahan ni CEO Amihan Valdez. Nakaupo si Amihan sa beranda ng kanilang simpleng bahay bakasyunan. Pinagmamasdan ang kanyang pamilya. Si Toby, na ngayon ay 12 taong gulang na, ay abala sa pagtulong kay Rafael sa pag-aayos ng mga bangka ng mga mangingisda. Hindi siya kailanman nagtanong tungkol sa kanyang tunay na ama. Ngunit kung siya ay magtanong, handa na si Amihan sa sagot. Si Amihan ay matagal nang nagbigay ng patawad, hindi bilang isang regalo kay Leandro, kundi bilang isang paglaya para sa sarili. Si Leandro ay nakalaya na mula sa kulungan at ngayon ay nagtatrabaho bilang isang simpleng draftsman sa isang probinsya. Hindi na sila nagkikita. Isang beses lang siyang sumulat kay Amihan, humihingi ng tulong para makita si Toby, ngunit tinanggihan niya. Gayunpaman, sa kaarawan ni Toby, nagpadala si Amihan ng isang anonymous check sa ospital para kay Nanay Elena na ngayon ay stable na ang kalagayan dahil sa patuloy na tulong ng Valdez. Ang patunay ng kanyang pagpapatawad ay hindi ang pagbabalik kay Leandro sa kanyang buhay, kundi ang kawalan ng galit at puot sa kanyang puso. Ang kapayapaan ni Amihan ay matatagpuan hindi sa mamahaling opisina o sa milyon-milyong pera, kundi sa simpleng yakap ni Rafael at sa bawat tawanan ni Toby. Sa tabi ni Rafael, naramdaman niya ang tunay na pag-ibig na walang pag-iimbot. Hindi kailanman ipinaramdam ni Rafael kay Amihan na siya ay mas mababa o mas mataas. Sila ay magkapantay, magkatuwang sa buhay, nagbibigay ng pag-asa at pagmamahal sa komunidad. Ang kanyang kaligayahan ay totoo, malalim, at hindi na nababalutan ng anumang pagpapanggap. Nakita na niya ang tunay na ginto. Isang hapon, habang naglalakad siya sa tabi ni Toby, nagtanong ang bata, "Mama, paano mo po nalaman na ang isang tao ay totoo?" Ngumiti si Amihan at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Ang isang tao ay totoo, anak, kapag hindi na nila kailangang hilahin ka pababa para sila ay umangat. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kung gaano karaming tao ang yumuyuko sa iyo, kundi sa kung gaano karaming tao ang kaya mong tulungan na tumayo nang walang hinihintay na kapalit. Ang huling aral ng kwento ni Amihan ay simple ngunit makapangyarihan. Ang tunay na ningning ng isang tao ay hindi nagmumula sa ginto, kayamanan o korona, kundi sa dangal at pag-ibig na nananatiling busilak sa gitna ng putik ng pagtatraydor. Matagumpay si Amihan, hindi dahil sa siya ay naging reyna, kundi dahil nanatili siyang tao, isang ina, isang kaibigan, at isang kasintahan na natuto ng mahalin ang sarili bago mahalin ang iba. Ang kanyang buhay ay isang testamento na ang karma ay hindi laging nagtatapos sa paghihiganti, kundi sa pag-asa at pagpapatawad na nagdadala ng kapayapaan sa puso.